Kadalasan ay may dahilan kung bakit tayo nag-upload ng mga lumang kwento. It's either mayroong update of part 2 or part 3 o kaya naman may taong involved sa kwentong yon. Kagaya ng kwentong ito. Napakaganda ng kwentong ito. Pasensya na sa mga tilaok ng manok. Napakaganda ng kwentong ito, Kahugot, kaya't simulan at tapusin mo. Ito ang hatid ng Kahugot TV, The Kahugot YouTube channel. Dear Kahugot, na-extra na ako sa isang sikat na kwento nung panahong DJ ka pa lang sa radyo, pero hindi ko ito narinig sa radyo kundi dito na sa YouTube. Isa ang kwentong yon sa may pinakamaraming views sa channel na yon at kalaunan ay napunta na rin sa isang channel mo, pero nawala lang ulit nung masuspend ang Kahugot TV. Sa kwentong yon parang pinalabas na ako'y malandi, malibog, desperada. Okay lang yun kasi kung hindi mo ako kilala, ganoon talaga ang iisipin mo. But to tell you the truth, I believe I am more than that. Gayunpaman ay lilinawin ko lang na hindi ako sumulat ngayon upang linisin ang imahe ko sa kwentong yon, kundi dahil gaya ng nakararaming story senders mo ay may sarili din akong kwento na nais kong mapasali sa alinmang channel mo. May sarili din akong love story na para sa akin ay dakila kahit na pinintasan at nilait ng iba. Para sa akin kasi ang love story ay hindi tungkol sa personalidad at estado ng mga bida, kundi nasa uri yon ng pag-ibig na namagitan sa kanila. Pag-ibig na pinaglaban kahit na bumitaw na yung isa, nagpatuloy pa rin lumaban yung isa. Ako yung bumitaw, kasalanan ko yun. Pero kung hindi ako bumitaw, hindi sana ako na extra sa sikat na kwentong yon. Hindi ko sana natikman ang lalaking pinakamamahal ni Victoria. Hindi ko rin sana nakasama si Johnny. Oo, Kahugot, ako, si Rosita. Sa pagkakasalaysay ni Victoria sa parte ng kwento kung saan nadawit ako, ayon sa kwento sa kanya ni Johnny, dumating daw ako sa bahay nila. Inakit ko siya pero sa tuwing magtatalik kami ay malinaw naming usapan na wala kaming relasyon. At pumapayag ako sa ganon. Nabuntis niya ako matapos kong isilang ang bata, umalis daw ako at sumama sa isang matandang lalaki. Medyo nahihiya lang ako ng konti doon na anya'y inaakit ko siya. Nagulat nga ako nung unang pagkakataong marinig ko yung kwento. Sabi ko, grabe naman, ganun pala yun. Well, hindi ko tinatanggi ang part na yon pero yung mang-akit ako ng lalaki, hindi naman siguro ganun. Ang totoo, napamahal na sa akin si Johnny noon. Pero bago pa ako dumating sa puntong mahal ko na siya, ay marami na akong natutunan sa pag-ibig. Hindi rin sinasadya ni Johnny na gamutin ako sa sakit ng damdaming pinagdadaanan ko noon. Pero hindi ko man lang siya napasalamatan dahil ayaw niya akong kausapin. Hindi talaga niya ako kinakausap kapag maliwanag ang panahon at may ibang taong nakakakita, kahit pamilya niya. Nakakausap lang niya ako kapag kabilang dalawa, kadalasan sa ibabaw ng kama, at bulungan lang kami para hindi marinig ng tao sa bahay nila. Huwag kayong magalit o ma-disappoint kay Johnny. Itinuring man niya akong parang parausan lang noon, wala akong dapat isisi sa kanya. Lalaki lang siya. Kaysa naman magsariling sikap siya, may babae namang handang bumuka ka sa bahay nila kapag naglilibog siya
bakit pa siya magsasariling sikap? Ramdam ko sa bawat gabing maghuhubad siya at huhubaran niya ako, papatong sa akin, hahagkan ako at ipapasok niya ang kanyang malusog na batuta sa aking bukana. Ramdam ko na may silbi ako sa kanya. Pero hanggang doon lang ang silbi ko. Pagkatapos ng pagpaparaos, wala na. Hangin na lang ulit ako na nararamdaman niya pero hindi niya nakikita. Masakit yun para sa isang babaeng kagaya ko pero baliwala na sa akin yun dahil bago ako napasok sa buhay niya ay may mga pagkakataon nang mas naramdaman ko na wala akong halaga. May mga tao na nagparamdam sa akin ng harap-harapan na kalat lang ako sa mundong ito. Kabilang sa mga taong yun ang ama at ina ko. So bakit ako sobrang maapektuhan pa kung ituring akong ganun ni Johnny? Sanay na ako. Sanay na akong maituring na isang taong walang halaga. Ako'y isinilang at lumaki sa Mountain Province mula sa isang simpleng pamilya. Liban sa maliit niyang bukid ay nagko-construction din si Papa at mayroon din siyang sariling tricycle na pampasada. Natatandaan kong gustong-gusto ni Papa ang magkaroon ng anak na lalaki dahil that time ay 5 na kaming magkakapatid pero puro kami babae. Ako ang pangatlo at nasa grade 6 noong mag-abroad si Mama upang magkatulong sa ibang bansa. Nag-aaway na lagi sina Mama at Papa noon dahil tutol si Papa sa pag-abroad ni Mama at isa sa mga dahilan niya ay hindi pa nga daw siya nabibigyan ng anak na lalaki. Hindi ko alam kung tama ang pagkakatanda ko na hindi natanggap si Mama sa unang apply niya sa Maynila dahil sa kanyang mukha. Maganda naman si Mama ngunit noon kasi ay mapula ang kanyang mukha dahil sa labis na pagpahid ng astringent. Hindi siya pumapalya sa paglalagay noon sa kanyang mukha gabi at umaga. Natatandaan ko pang pinalo ni Papa si Ate Marites na panganay namin noong malaman nitong nagpahid din ito sa mukha niya kasi 14 anyos lang noon si Ate Marites. 10 years old naman ako. At may kapatid na kaming lalaki noon na that time ay 3 years old pa lang. Gayunpaman ay natuloy pa rin si Mama sa pangatlong apply niya. Siya ay napunta sa Kuwait at noon na nagsimulang magkaproblema sa aming pamilya. Unang gumawa ng problema si Papa, nang babae siya. Nung sumunod na taon si Ate Marites naman ay biglang nawala. Naglayas sa edad na 15 dahil pinagsasamantalahan siya ni na Papa at isang uncle namin. Hindi sabay sina Papa at uncle sa malademonyong balak nila kay Ate Marites. Magkahiwalay na pagkakataon yun. Hindi ko alam kung nakita nila ako pero ako nakita ko sila. Hindi rin naalis sa alaala ko kung paano naguluhan at natakot si Ate Marites sa pagkakataong yun. Siguro labis siyang nagtataka kung bakit ang mga lalaking akala niya ay magtatanggol sa kanya at magpoprotekta sa kanya ay siya pa palang naghahangad ng masama sa kanya. Si Ate Janice naman na sumunod sa panganay ay nagkaroon ng mild na sakit sa pag-iisip. Nagsimulang mangyari yon nung ginabi siya sa pag-uwi galing sa bundok. Tapos nilagnat at noon na parang nawawalan ng bait. Naroon din yung mga haka-haka noon na baka maging si Ate Janice ay hindi nakakatakas sa kawalang hiyaan ng mga lalaki sa paligid namin, kapamilya man namin o hindi.
Dumating noon si Lola Mara, lola namin sa mother's side na taga Tagudin, Ilocos Sur. Pumayag si Papa na kunin ni Lola Mara si Ate Janice pero hindi ito pumayag na isama din ni Lola si Alden na bunso namin. Kahit pa nakipagtalo si Lola noon kay Papa, ayaw talagang ibigay ni Papa si bunso kay Lola. Dati na silang nagtalo noong kararating pa lang ni Lola. Suspetsa kasi ni Papa, nasa poder ni Lola si Ate Marites pero mariin namang pinabulaanan ni Lola ang paratang ni Papa. Sa halip ay binalaan pa ni Lola si Papa. Birukim ni Marites Almar. Tanoad na mapasamak jay apok, si Kati makin basol. Kasalanan daw ni Papa kung may masamang mangyari kay Ate Marites. Yun ang sabi ni Lola pero ang sagot ni Papa, itatagalog ko na lang para sa kapakanan ng mga hindi nakakaintindi ng Ilocano. Ay hindi kasalanan ng anak mo Inang. Kasalanan ni Melody dahil iniwan niya ang mga anak niya. Bakit? Ako ba ang titingin sa kanila? Obligasyon niya yon dahil siya ang ina. Ako maghahanap buhay lang ako. Pero dahil sa sobrang ambisyosa yung anak mo, ayun nag-abroad. Kaya huwag lang ako ang sisihin mo kapag may nangyaring masama sa mga yan. Naisip ko noon siguro natatakot din si Papa na baka matuluyang mabaliw si Ate Janice kaya pumayag siyang iuwi siya ni Lola sa Ilocos Sur. Ako at ang mga ading kong sina Rachel at Cristel, pasikreto ding tinanong ni Lola noon kung gusto rin naming sumama sa kanya. Opo Lola, ang mabilis na sagot ng dalawang nakababatang kapatid ko. Pero ako, hindi ako sumagot dahil ang totoo, ayaw ko. Ayaw kong mapalayo sa lihim kong minamahal na si Justine. Ganap ng binata noon si Justine. Nung grade 6 ako, 12 years old ay 24 na siya. Matanda siya sa akin ng 12 years and that time na dumating si Lola upang kunin sana kami, ay close na kami ni Justine. Guwapo siya para sa akin pero hindi lang ang pisikal na katangian niya ang dahilan kung bakit siya ang pinakamalapit na lalaki sa akin noon, kundi dahil sa kanyang kabaitan sa akin. Alam mo yun, yung mga lalaki sa pamilya ko, hindi ko kayang pagkatiwalaan pero si Justine na hindi ko kaano-ano, nagtitiwala ako at minamahal ko ng lihim. Maliit lang si Justine. Sa totoo lang sa edad niyang 24 noon, mukha lang siyang 16. Cute kasi ang kanyang mukha, baby face at maputi pa kahit na maghapon halos sa kuman niya. Kuman kahugot is taniman ng mga gulay. At yun lang ang source of income nilang mag-ina. Dati ko na siyang nakikita sa aming barangay, lalo na kapag may okasyon kung saan nagtitipon-tipon ng buong barangay pero dati hindi kami close at wala akong espesyal na pagtangay sa kanya. Nangyari lang yung umagang dumating ako sa eskwela at dala na ng mga kaklase ko ang mga projects nila na akala ko isa susunod na bukas pa ipapasa. Miniature model ang mga projects na yun. Para mga projects sa mga architecture students pero ang sa amin ay yari lang sa mga bagay na mapupulot sa paligid. Ang sa akin ay maliit na bahay kaya solo ko ang project ko. Yung iba kong kaklase, lalo na mga nakabunot ng school, kapilya, barangay hall, health center, basketball court ay grouping sila. Samantalang kami na nakabunot ng bahay o residential building ay individual. Nabuo ko naman ang project kong bahay gamit ang karton at ang mga bintana. Pinakasalamin ay film ng lumang X-ray ni Mama. Noong umagang yon ay nagmadali akong umuwi upang kunin ng project ko kahit hindi pa gaanong tapos kasi maglalagay pa sana ako ng mga pinatuyo kong halaman sa harap nito pero nakita kong wala namang halaman ng mga projects sa mga kaklase ko. Sa main road ako dumaan nung nagmadali akong umuwi pero pagbalik ng school ay nag-shortcut ako sa gawing likod ng aming purok. Pabulusok pababa ang daan na yon. Daanan lang ng tao pero mas malapit.
Mas mabilis akong makakarating ng school pero nung huling parte na ng pabulusok na daan ay nadulas ako. Sumadsad pababa at nabitawan ko ang project ko. Napasigaw din ako noon at umiyak nung makita kong natanggal ang bubong at ibang bintana ng bahay ko. Then, may lalaking naka-ninja outfit ang lumapit sa akin. Siya si Justine. Ninja outfit ang tawag namin sa pambukid na costume na may takip na tela ang mukha at mata lang ang nakalitaw. Pero tinanggal ni Justine ang takip niya noon sa ulo noong umupo din siya sa harap ko at alalang tinanong ako kung okay lang ako. Noon ko unang natitigan ang mukha niya. Pogi siya. Parang hindi lang bagay sa baby face niyang mukha ang malaking boses niya. Okay ka lang ba? Kaya mo bang lumakad? Gamutin natin ang sugat mo dyan sa bahay. Sabi niya. Maliit lang ang bahay nila at wala silang kapitbahay. Pero sa totoo lang, hindi ko napansin na may galos pala ang binti ko noon. Nasa project ko kasi ang atensyon ko at iyon ang iniyakan ko. Sira itong project ko, kuya. Ipapasa ko pa naman ngayon. Umiiyak na sabi ko. Kinuha niya sa akin ang bahay-bahayan ko gamit lang ang isang kamay niya. Kinuha niya ang isang kamay ko at itinayo ako. Halika muna dyan sa bahay. Gamutin muna natin yung sugat mo tapos aayusin ko tong project mo. Sabi niya. Hinayaan kong hawakan niya ang braso ko, pero noon pa lang ay nakadama na ako ng paghanga sa kanya kahugot. Sa isip-isip ko noon, bakit ang bait pala ng taong ito? Sa bahay nila ay nadatnan namin si Nanay Celia, nanay ni Justine at pamangkin niyang si Julia. Mabait si Nanay Celia at si Julia naman ay napaka-cute. Ka-age lang ni Julia ang bunso naming kapatid na si Alden, 4 years old lang din noon. Dapat sana'y pumapasok na rin sa daycare si Julia pero dahil malayo ay si Nanay Celia na lang ang nagtuturo sa kanyang sumulat at bumasa. Na siya ngang eksenang nadatnan ko nung iuwi ako ni Justine sa bahay nila upang magamot ang sugat ko sa aking binti. Nag-alala din kaagad si Nanay Celia para sa akin. Inakay niya ako sa likod ng bahay nila at hinugasan niya gamit ang sabon at tubig ang binti kong dumudugo. Noong pumasok ulit kami sa loob ng bahay nila ay nakapatong na ang project kong bahay-bahayan sa ibabaw ng maliit nilang dining table at sinisimulan na ni Justine na ayusin ito. Nakita kong naglabas siya ng glue gun, liban pa sa malaking Elmer's glue at scotch tape. Sabi ni Justine noon, wala daw sa tamang sukat at proporsyon ng bahay ko. Sana daw naturuan niya akong gumawa nung sisimulan ko palang gawin ang project ko. Inayos na lang niya ang mga nasira at pagkatapos nun ay masaya akong bumalik sa eskwela. Sa ganon nagsimula ang closeness namin ni Justine dahil simula nung araw na yon ay lagi ko na siyang naiisip. At kapag wala akong ginagawa sa bahay ay nagpupunta ako sa kanila. Naging sobrang close ako sa kanila lalo na kay Julia na parang totoong ate niya ang turing sa akin. Gayon pa man ay alam kong hindi lang sina Julia at Nanay Celia ang dahilan kung bakit lagi ako sa kanila kundi si Justine. Hindi ko man magawang aminin sa sarili ko noon na in love ako sa kanya kasi nga bata pa ako pero habang nagtatagal ay natatanggap ko din sa sarili ko na si Justine talaga ang kauna-unahang lalaking nagpatibok sa aking puso.
First year high school ako noong maghiwalay sina mama at papa dahil sa pagkamatay ng bunso namin at nag-iisang lalaking kapatid namin na si Alden. Dengue ang dahilan ng pagpanaw niya at ang pagpanaw niya ang dahilan kung bakit tuluyan nang naghiwalay sina mama at papa. Iyon ang rason ni papa. Kung hindi daw sana umabroad si mama, baka buhay sana ang paboritong anak ni papa, nag-iisang lalaki, ang kanyang junior. Gets ko ang punto ni papa. Walang ina na nag-alaga sa amin pero nauunawaan ko din na hindi kagustuhan ni mama ang nangyari kay Alden at hindi siya dapat sisihin sa nangyari. Isa pa, kahit nung buhay pa si Alden, balitado na sa amin na may kabit si papa at hindi niya pinabulaanan yon kundi parang proud pa siyang inamin sa pagsasabing lalaki daw siya. Kailangan niya ng nasisipingan sa gabi, wala nga si mama. Noong grade 6 pa lang ako kahugot, dalaga na ang hubog ng katawan ko at ito ay tahasan kong sinasabi na oo. Nagtangka din sina papa at tito Ruming sa akin ng ilang beses. Kagaya ng nakita kong pagtatangka nila noon kay Ate Marites. Pero hindi sila nagtagumpay sa akin dahil alam ko ang gagawin ko at alam ko kung ano ang dapat kong sabihin kasi tinuruan ako ni Justine. May isang gabi noon, tulog na kaming magkakapatid, tabi-tabi kami ni na Rachel at Cristel. Nagising ako dahil parang may humihipo sa hita ko at pagdilat ko ng mga mata ko, kamay ni Papa pala ang nakadapos sa hita ko pero nung makita niyang nagising ako, ang sabi niya, "Bakit hindi na naman kayo nagsabit ng kulambo? Alam niyo nang ang delikado ang makagat ng lamok." Pinagsabit niya kami ng kulambo nung gabing yon pero nung sumunod na pagkakataong nagbalak siya, ay akmang ibababa niya na ang garter ng panty ko. Tinabig ko ang kamay niya at ang sabi ko, "Masisira ang respeto ko sa iyo, Papa, at baka magpakamatay ka na lang kapag ikinalat ko sa buong barangay kung anong klaseng ama ka." Natigilan siya sa sinabi ko, pero minura niya ako bago siya lumabas sa tulugan namin ng mga kapatid ko. Marahil nagtaka siya kung kanino ko natutunan ng mga salitang yon. Oo, si Justine ang nagturo sa akin nun. Noong nagdaang barangay election ay tumakbo si Justine bilang kagawad pero hindi siya nanalo. Natatandaan ko ang isa sa mga plataporma niya noon, proteksyon sa kapakanan ng mga babae lalo na ng mga bata laban sa pananamantala ng mga kalalakihan. Hindi siya nanalo, hindi kasi siya sikat, mukha pa siyang bata at independent candidate lang siya. First year high school ako nung maunawaan ko kung bakit sobrang concerned si Justine sa mga batang babae. Medyo nakainom siya nung hapon na yon, hapon ng linggo, kaya't marami siyang sikretong naibunyag sa akin pero binilin niya ako na huwag kong sasabihin kahit kanino. Nangako naman ako kahugot na mananatiling sikreto ang kanyang sikreto. Unang sikreto ay tungkol sa pamangkin niyang si Julia na anak ng panganay niyang kapatid pero ang ama ay ang ama din ni Justine. Si Julia, napakagandang bata pero lalaki siya sa sampal ng kahihiyan kapag nalaman ng barangay ang tungkol sa pagkatao niya. Na ang kanyang ama ay lolo dapat niya. That time ay patay na ang tatay ni Justine, na tatay din ng pamangkin niyang si Julia. Nabaril daw ito nung nakatira sa kanyang kabit sa Kalinga.
May isa pang kapatid na babae si Justine pero kagaya ni Ate Lani, mami ni Julia, ay hindi na rin sila nagpapakita sa aming barangay. Si Ate Lani nakapag-asawa ng Bicolano at nakilala niya noong nagtrabaho siya sa Pasay City. Kaya lang ay hindi alam ng Bicolano ang tungkol kay Julia. Kaya't bata pa lang talaga si Julia noon ay biktima na siya ng pangit na katotohanan ng buhay. Ang sabi pa ni Justine nung hapong iyon na nakainom siya, nasa ilalim kami noon ng mayabong na puno ng mangga sa likod ng bahay nila. Kami lang dalawa. Magkatabi kami sa papag na yari sa tablang ginawa ng mag-isa ni Justine. Hindi ko alam kung meron pang ibang lugar dito sa Pilipinas na talamak ang incest at pagsasamantala sa mga babaeng kadugo o kapamilya. Pero sigurado ako, dito sa atin, grabe talaga. Imagine mo, kapatid mo, anak mo, pagsasamantalahan mo. Alam mo ba, Rosie, na pinapangarap kong maging senador para makagawa ako ng mga matapang na batas tungkol dito. Kaso sa pagiging barangay kagawad pa lang, talo na ako. Pero hindi pa ako sumusuko. Kapag nakatapos ako ng kurso ko, naging engineer ako, tatakbo akong konsehal ng bayan. Makakatapos ako, Rosie, tandaan mo yan. Kahit 26 na ako ngayon pero incoming 4th year college pa lang ako. Sa susunod na taon mag-aaral ulit ako. Pasasaan ba't makakatapos din ako? Nag-iipon lang ulit ako ngayon para makapag-aral ako. Wala kasi akong ibang aasahan kundi ang sarili ko lang. Pero alam mo ba, Rosie, kung bakit ako naglasing ngayon? Nalilito ako. Naguguluhan ako. Nahihirapan ako sa nararamdaman ko. Nalilito ako kasi alam kong naaawa ko sa mga batang babae na nabibiktima ng mga pagsasamantala. Pero kasi, Rosie, naguguluhan ako sa nararamdaman ko para sa'yo. Gusto kong magalit sa sarili ko. Bakit nararamdaman ko ito sa'yo? Bata ka lang. 12 years ang tanda ko sa'yo pero mahal kita. Mahal kita. Gusto kitang yakapin, gusto kitang halikan. Masama din pala ako, Rosie. Kagaya lang din ako ng ibang lalaki dito na may maladimonyong pagnanasa sa mga inosenteng babae. Pero Rosie, hindi kita pagsasamantalahan. Mas gugustuhin ko pang magpakamatay kaysa abusuhin ka. Kasi mahal kita. Mahal kita, Rosie. Mahal kita. Mahal din kita, Kuya Justine. Ito ang naisagot ko. Napatitig lang si Justine sa mukha ko. Parang hindi siya makapaniwala pero hindi siya nagsalita o kumilos para hawakan ako. Mahal din kita, Kuya Justine. Kaya nga ako laging nandito sa inyo. Sabi ko pa pero ang sagot niya sa akin, umuwi ka na. Baka hinahanap ka na ng papa mo. Umuwi akong masaya kasi nalaman kong mahal pala ako ng crush ko at oo, wala akong pakialam kung matanda siya sa akin. Kahit 13 anyos lang ako noon, alam ko na ang ibig sabihin ng age doesn't matter. Mula noon, lalo ko pang inalagaan ang sarili ko. Sinikap kong manatiling maganda at kaaya-aya para sa kanya pero habang ginagawa ko yun, ay mas lalo namang nauulol sina Papa at Tito Roming sa akin kaya mas dinoble ko ang pag-iingat ko. Sa school, nag-decorate kami noon kasi magpapasko na. Maraming natirang thumbtacks. Ibinulsa ko at nung gabing yon sinabi ko sa mga nakababatang kapatid ko na
Maglalagay ako ng maraming thumbtack sa paligid ng higaan namin. Nakahiga lang kasi kami noon sa banig, kahugot at walang takipang pinto namin kundi kortina lang. Naisip ko yon dahil kapag may papasok na lalaki sa tulugan namin, makakatapak muna ng thumbtacks bago makalapit sa amin. Hindi ko alam kung may nakatapak ng thumbtacks sa loob ng ilang gabi bago muling dumating sa amin si Lola Mara para kunin si Cristel, ang aming bunsong babae. Siya lang ang pinayagan ni Papa. Kahit umiiyak ng malubha si Rachel noon, nagmatigas si Papa na hindi siya ibigay kay Lola. Nag-asawa na rin ng iba si Mama noon. Taga Visayas ang napangasawa niya at pinabayaan na rin niya kami. Nakausap ko siya sa cellphone ni Papa noon. Nagmakaawa ko sa kanya na padalhan naman niya kami ng pera kahit pambili lang ng mga bagong damit namin, pero wala daw siyang pera dahil naghihirap sila. Dati nasa abroad siya pero umuwi siyang walang pera dahil nakautang pa siya ng malaki sa amo niya nung naka-ospital pa lang si Alden dahil sa dengue. Kulang 300,000 kasi ang siningil ng ospital sa kanya dahil malala ang naging lagay ni Alden, pero hindi naman nasalba ang buhay niya. Noong nasa amin si Lola para kunin sana kami, si Cristel lang ang pinayagan kasi sabi ni Papa kay Lola, "Akala mo, hindi ko napapansin na iniisa-isa mong kinukuha sa akin ng mga anak ko." "Ay oo, at alam mo bang kay tagal kong iniipon ng pera para makapunta lang ako dito kasi alam ko na ang gawain nyo ng kapatid mo Almar. Mga hayop kayo. Magaling na si Janice at silang dalawa ni Marites ang nagsabi sa akin ng mga kahayupan ninyo. Kaya kukunin ko lahat ng mga apo ko dito. Ililigtas ko sila sa mga kandemonyohan nyo." "Haka-haka mo lang yan. Tanungin mo sila kung pinagsasamantalahan namin sila." Sagot ni Papa turo sa amin ng mga kapatid ko. Natural hindi ako nagsalita kahit totoong pinagtatangkaan nila ako. Kasi ayokong umalis. Ayokong sumama kay Lola. Ayokong lumayo kay Justine. Gayunpaman ay napakiusapan ko si Lola na palagyan niya ng pintuan ang kwarto namin ni Rachel para ligtas kami sa gabi. Mabilis niya itong pinagawa at umuwi siya ng Ilocos kasama ang bunsong babaeng kapatid namin si Cristel. Sabi ko kay Rachel noon na siyang nag-iisang naiwan sa akin, "Ako ang magpoprotekta sa'yo, ading. Huwag kang mag-alala. Walang mangyayari sa'yong masama kahit nandito ka." So I was there, proud sa sarili ko na nagde-depend sa akin ang kapatid ko para sa kaligtasan niya. Magkalapit lang ang elementary at high school sa amin, na I see to it na sabay kaming papasok ni Rachel, sabay din kaming uuwi. Kulang 2 years lang ang gap ng age namin si Rachel kahugot, so when I was 14, magti-13 na siya. At kahit maliit na babae si Rachel ay mas maganda at mas maputi siya kesa sa akin. That time, mas lalo pa kaming naging close ni Rachel to the extent na nasabi ko sa kanya ang sekreto ko tungkol kay Justine. And thankfully, hindi ako hinusgahan ng kapatid ko. Sabi pa nga niya, cute daw si Justine. Nagulat lang siya nung sabihin ko na 12 years ang tanda ni Justine sa akin. That time, kahugot ay madalang kong makita si Justine kasi nag-aaral na ulit siya sa isang pampublikong university sa aming probinsya. Tuwing weekend lang siya nakaka-uwi pero aalis din ng Sunday afternoon at tuwing Sabado, wala akong gustong gawin kundi ang pumunta sa kanila. Pero kapag nasa bahay si Papa at ayaw niya akong paalisin, wala akong magagawa. Nagmamature na ako ng kahugot. Edad 15, humahanga na ako sa determinasyon ni Justine na makatapos pa rin ng pag-aaral kahit na matanda na siya kung tutuusin. Suportado ko siya. Laman siya ng gabi-gabi kong panalangin na sana magtagumpay siya. Makamit niya ang mga mithiin at pangarap niya. Kaya lang, nagbago ang lahat. Nagbago si Justine. Isang hapon ng Sabado, kasama ko pa si Rachel. First time kong isama si Rachel sa bahay ni Justine.
Noong naglalakad kami sa pabulusok na daan pababa kina Justine, masaya kong kinikwento lahat ng memories ko kay Justine simula nung maging close kami. Nung nahulog at nasira ang project kong bahay-bahayan at inayos ni Justine. Lahat kasi yun ay hindi alam ni Rachel. Kinikilig si Rachel noon at alam kong humahanga na siya kay Justine dahil 3 lang ang description ni Justine ang paulit-ulit kong sinasabi kay Rachel. Mabait, masipag, cute. Kaya lang nung hapong yun, nadatnan namin si Justine na nagsasako ng inani niyang yellow corn na ibebenta naman ni Nanay Celia sa bayan kinabukasan. Walang kangiti-ngiti si Justine. Parang nakasimangot pa at ayaw niya kaming tignan. Naramdaman ko ang pagkapit ni Rachel sa braso ko. Natakot siya matapos niyang makitang hindi masaya si Justine sa pagdating namin. Ako din actually, nanibago pero naisip ko baka wala lang siya sa mood kaya binati ko pa rin. Kuya Justine, kasama ko ang kapatid ko, si Rachel. Pabagsak niyang binitawan ang hawak niyang mais noon at saka tumingin ng diretso sa akin at ang sabi, "Tigilan mo ng pagpunta-punta dito, Rosie. Umuwi na kayo." Nalungkot ako noon, nasaktan. Pero sa halip na umalis ay lumapit ako sa kanya matapos kong utusan si Rachel na lumayo muna sa amin. Lumakad si Rachel papuntang kalsada. "Kuya Justine, bakit ganyan ka? Ang tagal mong hindi umuwi. Namiss kita pero bakit?" "Wala kang karapatang mamiss ako, Rosie, dahil hindi naman kita namimiss. Kung ano man ang nasabi ko sa iyo nung lasing ako, lasing lang ako noon. Kalimutan mo na yan at uulitin ko. Huwag ka nang pupunta ulit dito." Pahiya ako kay Rachel. Sinumbatan ako ng kapatid ko. "Sabi mo mabait siya. Para tayong kambing na pinaalis niya sa bakuran nila. Ang sama-sama niya, ate." Galit na sabi ni Rachel sa akin. Nasaktan din ako pero naguluhan ako dahil wala akong maisip na dahilan para magbago ng gano'n si Justine. Kinabukasan ng hapon, pasado 5:00 ay nagpunta ako sa kanila. Sa ganong oras alam kong wala na si Justine. Bumalik na sa Tadyan kung saan siya nag-aaral noon. Si Nanay Celia talaga ang sadya ko dahil siya ang gusto kong kausapin tungkol sa pagbabago ni Justine. Mabuti at malumanay pa rin sa akin si Nanay Celia noon. Ang sabi niya, "Hindi mo ba kasi alam, Rosie, na nachichismis na kayo ni Justine? Si Kagawad Meli nagpunta dito kahapon at kinausap kami. Mabigat yung paratang nila kay Justine. Ano ba yun? Corruption of minor. Pwede pa raw mapunta sa child abuse." "Rosie, anak, hindi masama ang anak ko pero kailangan din namin makinig sa mga tao." "Nanay Celia, may maayos naman sigurong paraan para sabihin sa akin ni Justine ang gusto niyong sabihin. Ipinagtabuyan niya po kami at sinabihan niya akong huwag nang magpapakita sa kanya kahit kailan. Nasaktan po ako." Lumuluhan na ako nung isatinig ko ang mga salitang ito. Hinaplos ni Nanay Celia ang braso ko at ang sabi niya, "Rosie, makinig ka sa akin. Umamin sa akin si Justine. Inamin niya sa akin na mahal ka niya at nauunawaan ko siya. Pero anak, hindi pwedeng may mamagitan sa inyo sa panahong ito. Wala ka pa sa tamang edad at siya matanda ng hamak sa'yo. Kung gusto mo siyang hintayin, hintayin mo siya. Ilang taon ka na ngayon? 15. 3 taon na lang, Rosie. 3 taon na lang. Hindi mo ba kayang maghintay? Kaya ko po Mahal na mahal ko po si Justine . Kaya ko pong maghintay kahit gaano pa katagal."
Naghintay ako kahugot. At habang naghihintay ako ng 3 taong yun ay nag-ingat din ako na hindi marumihan ang dangal ko bilang babae kaya nasaksak ko ang sarili kong ama. Pero ang totoo, hindi ko alam na si Papa ang nagtangka sa amin ng gabing yun, pero si Papa ang unang pumasok sa isip ko dahil may pinto na noon ang silid namin ni Rachel at mayroon itong doorknob. Kaya lang, yung paraan ng pagtatangka niya ay marahas at mapuwersa. Parang sinaniban siya ng demonyo, mabilis sa mga galaw, malakas at talagang pangahas. Nagising din si Rachel sa tabi ko. Nakatulugan ni Rachel ang paggawa ng assignment niya at nagbakasakali lang akong makapako ang ballpen niya sa sahig sa tabi niya at nakapako nga. At ang ballpen na yun ang ubos lakas kong sinaksak ng paulit-ulit sa mukha ng demonyong kumubabaw sa akin. Napahiyaw siya sa sakit, tinamaan din niya ako sa pag-igkas ng kamay niya at noon ako sobrang nalungkot dahil sa boses niya nakumpirma ko siya si Papa. Noon ding oras na yun nag-impake kami ni Rachel. Bumaba kami ng baryo, nagpunta kami sa bayan. Naglakad lang kami. Madaling araw noon at hindi namin alam kung nasaan si Papa. Hinulaan lang namin na baka isinugod niya ang sarili niya sa ospital. Nagpunta kami sa teacher kong bakla na matagal nang naghahanap ng kasama sa apartment niya. Parang katulong na pag-aaralin niya kapalit ng paninilbihan nito sa kanya. Kinailangan lang naming magsinungaling ni Rachel. Hindi namin sinabi ang totoo kay Sir Ryan. Ang kwento namin ay bigla lang nagdesisyon si Papa na patigilin kami sa pag-aaral at ayaw naming pumayag kaya naglayas kami. Ang sabi ni Sir Ryan, sige daw. Pero kapag sinundo kami ng ama namin, hindi niya kami may paglalaban. That time, kahugot ay 16 na ako, graduating sa high school at si Rachel naman ay second year na. Same school kami at nag-usap kami na maayos ni Rachel na pagbubutihin namin ang pakikisama kay Sir Ryan para makatapos kami ng high school. Sumang-ayon ang kapatid ko pero hindi siya nagtagal. May nakilala siyang lalaking matanda sa kanya ng 4 na taon, si Dermon. Nakipagrelasyon siya kay Dermon at naibigay niya ang sarili niya sa lalaking yon. Mayabang si Dermon. Hindi ko talaga siya gusto nung una pero mahal na mahal niya si Rachel at isa pa, may nangyari na nga sa kanila kaya hinayaan ko na lang sila. Kahit nung iuwi na ni Dermon si Rachel sa Cagayan at sila ay nagsama na para mag-asawa kahit na minor de edad pa noon ng kapatid ko. Makaraan ng mahigit 3 buwan, nagtapos na ako ng high school. Hindi pa noon uso ang senior high kaya 4 na taon lang ang high school. Nangako si Sir Ryan na maging sa college ay pag-aaralin niya ako kaya nanatili ako sa poder niya. Pero natuntun ako ni Papa at puwersahan niya akong inuwi kasama pa ang pagbabanta kay Sir Ryan na pwede raw niya itong kasuhan ng kidnapping. Pero hindi ako inabot ng magdamag man lang sa bahay. Nakatatlong kape ako nung gabing yun para lang huwag akong antukin. Nung tulog na si Papa, tumakas ako. Tinakas ko din ang lahat ng laman ng wallet niyang pera. Nagtungo ako ng Cagayan kina Rachel. Nagkapalitan na kami ng sulat ni Rachel bago ako natuntun ni Papa kaya may address ako ni Rachel. Pero sa totoo lang, wala sa plano ko ang umalis ng Mountain Province. Unang nasa isip ko noon, makikipagsapalaran lang ako sa Tadjan o kaya sa Buntok. Pero nakita ko kasi ang pantalon ni Papa na nakasabit sa likod ng pinto at bumubuko lang wallet niya. Natukso akong nakawan siya at maraming ang laman ng wallet niya noon. Kung siguro hindi ko siya ninakawan, baka hindi sana ako nakalayo. Tuloy nga ay nakarating ako ng Cagayan kung saan ko naman kalaunan nakilala sina Wilfredo, Jerison, and eventually si Juanico or Jonic.
Naging inspirasyon ko si Justine sa sikap at tiyaga niyang makatapos ng pag-aaral kahit na pahinto-hinto siya. Mag-iipon ng kalahati o isang taon tapos mag-aaral ulit. Ginaya ko siya. Pumasok ako bilang sales lady sa palengke sa bayan ng bayaw kong si Dermon. Nakitira ako sa kanila. May sarili naman silang maliit na bahay noon sa tabi ng bahay ng parents ni Dermon. May kaya ang pamilya ni Dermon at kahit hindi nakapag-aral si Dermon ay marami siyang alam na hanap buhay kaya nakakaraos silang mag-asawa. Mayabang si Dermon, oo, pero mabait. Okay sa kanya na nakikitara lang ako habang nag-iipon pero si Rachel pa ang masungit sa akin at parang lagi niyang pinapamukha sa akin na palamunin ako sa bahay nila. Hindi naman dati ganon si Rachel. Nagtiis na lang ako ng ilang buwan hanggang sa makakita ko ng murang boarding house. Magkahalo ang babae at lalaki sa boarding house na yon at isa sa mga lalaki doon ay si Willie o si Wilfredo. O si Wilfredo na naging napakasugid kong maniligaw pero never ko siyang binigyan ng pag-asa dahil nasa puso ko si Justine noon at yakap-yakap ko ang pag-asang magiging kami din pagdating ng araw. Noong makaipon ng sapat na pera ang bayaw kong si Dermon, napakiusapan nila akong umuwi ng Mountain Province upang ipaalam sa mga kaanak namin, lalo na kay Papa na ikakasal na sila ni Rachel. Wala pa siyang 18 noon pero mahalaga kasi sa baryo ni Dermon na maipakita sa mga tao sa kanila na nakasal sila. Nagkaroon ng selebrasyon kahit na wala munang papel. Para lang walang masabi si Rachel, umuwi nga ako at nalaman kong may iba ng asawa si Papa at kitang-kita ko din sa dalawang mata ko na may iba na rin si Justine. Sinadya kong magpunta sa kanila para lang mabisita si Nanay Celia at Julia pero hindi na ako tumuloy nung makita kong masaya kwentuhan ni na Justine at ang babaeng yun habang hawak pa ng babae ang kamay ni Justine. Maganda ang babaeng yun at sa tingin ko'y magkaedad lang sila ni Justine. Bagay sila. Alam kong nakita ko ni Justine na pasulyap siya sa daan noong malapit na ako sa bahay nila pero nagkunwari siyang hindi niya ako nakita at nagpatuloy siya sa masayang pakikipagkwentuhan sa babaeng kasama niya. Dumugo ang puso ko noon. Umagos ang mapait na luha mula sa mga mata ko dahil sa pagkakatantong bigo ako sa unang pag-ibig ko. Naalala ko ang sinabi ni Nanay Celia sa akin na maghintay ako kay Justine. Naisip ko baka pampalubag loob lang sa akin yon ni Nanay Celia kasi umiiyak ako noon. Baka sinabi lang niya yon para hindi ako masaktan at hindi ako umiyak ng matagal sa harapan niya. Isa pa, kahit isipin kong gusto ako ni Nanay Celia para kay Justine, wala pa rin siyang magagawa kung iibig na talaga sa iba ang anak niya. Bumalik ako ng Cagayan na sobra ang kalungkutan. Ilang beses akong napaluhas sa bus dahil nagsisibalikan lahat ng masasayang alaala namin ni Justine. Pilit kong tinanggap ang kabiguang yun pero nagamit ko si Wilfredo na ka-boardmate ko noon. Hindi nga lang kami nagtagal dahil kalaunan ay lumabas ang totoong motibo niya sa akin. Gusto lang niya ng katawan ko. Brinake ko at nung mag-aral na ako, first year college sa edad na 18, nakilala ko naman si Jerryson. Classmate ko siya, mabait, maitsura, maalaga sa akin at seryoso sa aming relasyon. Alam mo yung ramdam mo talaga na ikaw ang pinakamahalagang tao sa buhay niya. At dahil doon ay pinagkatiwalaan ko siya ng sobra. Noong first anniversary namin ay naibigay ko ang katawan ko sa kanya kahit na labis ang takot kung baka magbuntis ako. Pre-measure ko siya na pakasalan ako. Nagbanta ako, tinakot ko siya. Alam nila na kapag taga CAR o Cordillera Administrative Region ay dapat katakutan. Natakot siya, pinagtaguan niya ako. Pati magulang niya nasuklam sa akin. Sabi ng nanay niya kahit pikutin ko daw ang anak niya, mapilitan itong pakasalan ako,
Hinding-hindi daw niya ako matatanggap pati ang magiging anak ko. Sobrang liit ang tingin ko sa sarili ko noon, kahugot. Bakit ganun mga sinasabi nila? Ano bang nagawa kong masama? Bakit hindi nila naintindihan na babae ako at mahalaga sa akin ang dangal ko kaya dapat lang napakasalan ako? Pinilit ko na lang tapusin ang second semester noon, pero ang totoo, nahihirapan na ako sa halos lahat ng aspeto ng buhay ko. Yung naipon kong pera ng isang taong pagtatrabaho, paubos na. Tapos emotionally damaged pa ako dahil sa pag-iwan sa akin ni Jerison. Isang hapon ng Biyernes, humihikbi ako sa loob ng simbahan. Nasa 3 o 4 na tao lang ang nasa loob, mga kagaya kong nagdadasal, desperado sa awa ng Diyos. Pinipigilan ko ang pag-iyak ko noon dahil konting hikbi ko lang umieko sa loob ng simbahan. Nakaluhod ako, nakapikit, nagmamakaawa sa Diyos na tulungan ako kasi that day, hindi na ako kumain ng tanghalian dahil sobrang tinitipid ko na ang pera ko kaya ramdam ko na rin ang panghihina ko. Nung matapos akong magdasal ay tumayo ako sa pagkakaluhod at uupo na, pero napansin kong may lalaki sa tabi ko, gwapo, moreno, mukhang mabait. Okay ka lang ba? Tanong niya sa akin. Umiling ako. Ngumiti siya at ang sabi, sa bagay ako rin. At pati siguro yung babae doon, at yung lola doon na nagdadasal din. Lahat tayo dito, hindi okay. Pinunas ko ulit ang mga luha ko hanggang sa muli siya nagsalita. Ako nga pala si Jonic. Ikaw, anong pangalan mo? Rosita. Rosita, gaano ba kalala ang problema mo? Siguro para sa edad ko, malala. Pag-ibig, buhay, pamilya, pera. Solo flight kasi ako. Nag-aaral pero parang hindi ko na matatapos. Saan nga nag-aaral? Diyan sa CSU. 2 linggo na lang bakasyon na. Oo, pero paubos na ang pera kong pinag-ipunan ko ng 1 taon. Kanina nga hindi na ako kumain At para magkapera, kailangan ko ulit magtrabaho ng 1 taon. Rosita, kung gusto mo, sa bahay ka na lang namin. Kami lang naman 2 ng mama ko doon. Okay lang ba? Oo, mabait ang mama ko. At least kahit papano, makakatulong kami sa kapwa namin. Halika na. Sumama ka na sa akin. Madaling maintindihan kung bakit nahumaling ng husto si Victoria kay Jonic. Nung sumama ako kay Jonic, sinabi ko sa sarili ko na hindi ako dapat ma-fall sa kanya. Sa halip ay ituturing ko siyang parang lifesaver ko or amo dahil nasagip niya ako sa aking sitwasyon noon. Sa natitirang 2 linggo sa eskwela noon, pera niya ang ginagastos ko. Inalok niya ako, tinanggap ko. Bakit? Kasi nga amo ang tingin ko sa kanya kahit na nagko-construction lang siya noon. Nagsipag ako sa bahay nila. Ginagawa ko kahit hindi nila pinapagawa kasi yun lang ang tanging paraan ko para mapalitan ko ang kabutihan nila. Mahirap lang din sila noon. Ang bahay nila dati ay halos kagaya lang ng dati naming bahay sa bundok. Walang mga pintuan at kortina lang ang tabing ng pinto. Hindi pa rin ako nakaka-move on kay Justine noon plus noong panahon ng final exams,
Mababaw lang talaga ang tulog ko. Nakakatulog ako ng 8:00 ng gabi, nagigising ako ng 3:00 at ilang beses kong nakita si Jonic na nagsasariling sikap sa ganong oras. Sa sala siya natutulog noon dahil ibinigay niya sa akin ang kwarto niyang walang pinto at kapag nagigising ako ng 3:00, hindi kasi ako kaagad nagsisindi ng ilaw kasi maging sa kwarto ng mama niya aabot ang liwanag, baka kako magising siya. Ang ginagawa ko, kukunin ko ang school bag ko, maglalakad ako sa dilim mula sa tulugan ko, dahan-dahan hanggang sa makarating ako sa kusina. Doon pa lang ako magsisindi ng ilaw, doon ako magre-review. Tatlong beses kong nahuli si Jonic na nagpapaligaya sa sarili niya 3:00 ng madaling araw. Kahit walang ilaw sa loob ng bahay, yung ilaw sa poste ng kuryente sa kalsada ang pumapasok sa bintana ng salas at tumatanglaw kay Jonic, kaya kitang-kita ko siya. Yung pangatlong madaling araw na mahuli ko siya, nilapitan ko at inalok ko ang tulong ko sa kanyang pagpapaligaya. Nagulat siya, pero hindi na rin siya nakatanggi nung maghubad ako sa harapan niya. Nataranta siya. Kinuha niya ang kumot niya, ibinalot sa hubad kong katawan, tsaka niya ako hinila sa kwarto niya na siyang tulugan ko noon. Akala ko ihahatid lang niya ako sa kwarto pero nanatili siya at ang pabulong na sabi niya ay, "Lalaki ako. Kailangan ko lang magpalabas ng init ng katawan ko. Normal sa amin yung kaya ako naggaganon. 3 beses na kitang nakita sa ginagawa mo kanina. Naawa lang ako sa'yo kaya ako lumapit. Pwede mo akong gamitin para hindi ka na nagsasarili." Sabi ko at ang sagot niya, "Kahit wala tayong relasyon, payag ka?" Hindi ako sumagot pero hinaplos ko ang hubad na dibdib niya. Dati na siyang walang t-shirt noon. Hindi kasi siya nagdadamit kapag natutulog siya. "Sige Rosita, payag ako na may mangyari sa atin pero kailangan lang maging malinaw ha. Wala tayong relasyon. Gagawin lang natin ito para magparaos." Hindi ulit ako sumagot kahit hindi ako komportable sa pabulong na usapan. Tinanggal ko na lang ang kumot na nakabalot sa katawan ko noon, inilapit ko ang dibdib ko kay Jonic at yun na. Naganap na ang unang pagkakataong mapagsilbihan ko siya ng higit sa aking makakaya. Noong matapos ang school year na yon ay nagtrabaho ulit ako habang kina Jonic pa rin ako nakatira. Determinado ako mag-ipon ulit noon upang sa susunod na taon ay makakapag-aral ulit ako. Napasok ulit akong sales lady sa dati kong trabaho. Alam kasi ng amo ko ang layunin ko kaya tinanggap ulit ako. Then, nalaman kong buntis na pala ako. Pero dati pa ay hindi ko inisip na si Jonic talaga ang ama dahil bago siya ay may nangyari sa amin ni Jerison na nagtago kasi ayaw akong pakasalan. Noong malaman ni Jonic at mama niya na buntis ako, maayos akong kinausap ni Jonic at muling iginiit na malabo niya akong mapakasalan dahil may ibang babae sa puso niya. Mga kahugot, kahanga-hanga talaga si Jonic sa pag-ibig niya kay Victoria dahil kahit malabo na sila noon ay hindi pa rin talaga niya kayang buksan ang puso niya para sa iba. Alam ko, base sa init ng mga halik ni Jonic tuwing magtatalik kami na mahal na rin niya ako. Pero determinado siyang huwag akong mahalin dahil kay Victoria. Para akong sex toy noon. Tulog ako, mararamdaman ko na lang si Jonic sa tabi ko at alam ko na kung bakit siya nandun kaya pinagsisilbihan ko siya. Pero sa araw, lalo na kapag wala siyang pasok, hindi niya ako kinakausap. Parang hindi niya ako nakikita while ako, aminado na ako noon na mahal ko na siya pero malinaw lang sa isipan ko ang usapan namin noon na wala kaming relasyon.
At hindi nga din siya nagpakita ng senyalis noon na gusto niyang magkaroon kami ng relasyon. Nung mga anak ako, natuwa ang mama ni Jonic pero hindi si Jonic. Ang mama niya, ginampanan ng pagiging lola sa anak ko. 4 months after akong manganak, bumalik ako sa trabaho ko bilang sales lady sa dry goods store sa palengke. At isang araw, ikinagulat ko ang makita sa harapan ko ang 3 tao. Yung 2, napaka-pamilyar sa akin. Si Papa, si Auntie Claudia, ang babaeng ipinalit ni Papa kay Mama, at may kasama silang gwapong lalaki, si Justine. Naroon sila upang sunduin ako. Ayon sa kahilingan ni Justine sa papa ko. Hinanap nila ako pero si Justine lang ang sumama sa akin nung kunin ko ang mga damit ko sa bahay ni na Jonic dahil sina Papa at Auntie Claudia nagpunta naman kina Rachel. That time kahugot ay 20 na ako. Si Justine ay 32. Natatandaan kong tinanong ng mama ni Jonic noon si Justine kung ilang taon na siya at kumpara nga kay Jonic na 21 lang noon ay matanda si Justine. Pero sa description ni Victoria sa kwento niya tungkol kay Justine, tinawag niya itong matandang binata. Ganap ng engineer si Justine noon at nagsisimula na siya sa kanyang karir dito sa Maynila. Sumama ako sa kanya. Iniwan ko ang anak ko sa mama ni Jonic dahil yun din ang gusto ni Justine. Tanggap niyang anak ko pero ayaw lang daw niyang biglain ang mga kasamahan niya dito sa Maynila kaya iniwan muna namin sa Cagayan ng bata. Naging malinaw din kaagad sa akin ang dahilan ni Justine kung bakit niya ako kinuha. Kailangan niya nang magsisilbi sa kanya dahil si Nanay Celia ayaw niyang bumaba ng Mountain Province at mas lalong ayaw niyang tumira dito sa Maynila. Naging magulo din nung una ang pagsasama namin ni Justine. Nai-stress kasi siya dahil gusto niyang umasenso kaagad kasi nagkakaedad na raw siya. Ako namang bata pa, naghahanap ng mainit na pag-ibig mula sa kanya. Nag-aaway kami lagi dahil ramdam kong parang halos katulong ang turing sa akin. Bakit kasi ayaw niya akong pakasalan? Ang sagot niya, makakapaghintay daw ang kasal. Uunahin daw niya ang karir niya at unawain ko daw siya dahil matanda na siya kumpara sa mga kabatch niya. Iniwan ko siya matapos ng matinding away namin. Pumasok akong GRO sa isang bar sa Malate. Naging matalik kong kaibigan si Elsie na katrabaho ko sa bar. Magsasara ang bar 3:00 ng madaling araw. Maglalakad kami ni Elsie hanggang sa Baywalk sa Manila Bay. Hihintayin namin ang pagsikat ng araw tsaka kami maglalakad papunta sa karinderyang madalas naming kainan bago umuwi sa aming boarding house at matutulog ng maghapon. Bisaya si Elsie at kumpara sa kwento ng buhay ko, mas masalimuot ang naging buhay niya. Napakabuti niyang babae pero biktima ng masaklap na buhay. Nagkahiwalay din kami ni Elsie makaraan ng kulang 2 buwan dahil sinundo din ako ni Justine at nangakong ako na ang uunahin niya at tinupad naman niya kahugot. That same year ay umuwi kami ng Mountain Province at kami ay nagpakasal. Sa ngayon ay 4 na ang anak namin ni Justine, hindi kabilang si Jeros na panganay ko, anak namin ni Jerison. Yung 4 naming anak, 1 lang ang lalaki. Ito na lang ang iniisip ko. Oo, hindi anak ni Jonic si Jeros kasi hindi niya kamukha. Kamukha ni Jerison.
13 years old na si Jeros ngayon, pogi at mabait na bata, mapagmahal sa mga kapatid niya. Umuupa lang kami dito sa Pasay sa ngayon, pero malapit na rin matapos ang bahay na pinapatayo ni Justin sa Antipolo. 7 taon na itong ginagawa kasi masyadong malaki at madalas ding mahinto ang construction noon dahil nauubusan ng budget. Kinailangan pang mag-abroad ni Justin sa Dubai kaya ngayon ay naging dire-diretso na ang pagpapagawa ng aming bahay. Maayos naman kami kahugot pero nasa akin ang pag-amin na hindi kami magkatugma ng level ng emosyon ni Justin. Ako, gusto ko ng romantic na relasyon. Siya, dahil sa 12 years na tanda sa akin ay pagpapayaman ang hangarin niya. Nag-a-adjust na lang ako kasi kasal kami at may mga anak na kami. Hindi ako gagawa ng dahilan para masira kami at kaya kong magsalita ng patapos na never kaming magagaya sa naging kwento ng magulang ko at never as in never akong magagaya sa mama ko. At higit sa lahat, hindi dadanasin ng mga anak kong babae ang mga pangit naming karanasan ng mga kapatid ko. Hanggang ngayon kahugot, nangyayari pa rin yun sa ilang lugar sa Mountain Province or Cordillera Administrative Region. Sana mapakinggan nila ang kwento kong ito at magsilbi itong paalala at inspirasyon sa kanila. Alagaan at proteksyonan ninyo ang dangal ng mga babae. Hanggang dito na lang kahugot at sana'y mabasa mo rin ang kwentong ito ng buhay at pag-ibig ko. Gumagalang at nagpapasalamat, Rosie. Kahugot na Rosita, sa totoo lang hindi ikaw ang unang nagbahagi ng kwento mula sa lugar na yan. Although kailangan natin ng ebidensya para mapatunayan sana yung claim na yan, kaya lang marami na sila masyado at alam ko na hindi sila nagsisinungaling. Kaya lang, parang ganun ba talaga naging parang normal na lang? Kasi kung sa ibang lugar yan, big deal yan. May kaso yan, may makukulong and all that. Marami akong naalalang kwento na pinadala sa akin. And yung una talagang na-shock ako. Kaya lang, sa tingin ko ay uso talaga. At sana ay masolusyonan yan sa mga darating na panahon, kung hindi man sa lalong madaling panahon. Ang mga karanasan ninyo ng mga kapatid mo ay nakakalungkot talaga, pero natutuwa ako sapagkat it end up so well sa'yo. Nakakaantig ang kwento mo at lalo na dun sa bahagi ng pagkaka-involve mo kay Jonic. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko tungkol doon sa pagkakadawit mo sa kwento ni Victoria, pero maganda yung kwento nila, pero maganda rin yung kwento mo. At tama ka, meron yung sariling love story na dapat ding kabiliban. Although, ang normal na nangyayari o karaniwang nangyayari, kapag ending na, nababawasan na kayo ng emphasis at dahil siguro sa mga age nyo na sa ngayon, ay nakukulangan na ng touch of romance. Kasi sa tingin ko may mga nakakakilig at nakakaantig pa dapat dun sa pagbabalikan ninyo ni Justin, kaya lang binawasan mo na dahil din siguro sa paghahabol o pagbabawas ng words o haba ng kwento mo. Pero nai-imagine namin kung paano kayo nagkabalikan at na-appreciate namin yung fact na nagkabalikan talaga kayo. Siya yung first love mo and siya rin yung nakatuluyan mo. At ngayon ay ama ng mga anak mo. Congratulations at maraming salamat muli sa pagbabahagi mo ng iyong napakagandang kwento sa atin. Maraming salamat and God bless you and your family, kahugot na Rosita. At ngayon sa ating mga shoutout, konti na lang mga kahugot sapagkat naririnig nyo maingay dito. May nagbi-video okay dyan. Ewan ko kung naririnig nyo tapos siya. Ewan ko, 2:42 ang oras natin ay nagtitilau ka ng mga manok. Nakakahiya sa inyo, maingay dito.
Anyway, Karen Sapphire Kimaw, Kapuyan says hello, your Kuya Bono OPP, dumadami na po kami, kaya Kuya, pa-shoutout po kina Ruth Lumitap Kimaw, Christy Baluang, Mio RB Olao, Jeff Shane Asheron, Marife Asuncion, and Collado, Mel Dang, ito bago ano, sa Singapore po si Tita Gurbak, sa Pinas po sina W. Jane Kimaw, and Rojalina. Thank you, Kuya, and more power. God bless. Maraming salamat sa iyo, Karen Sapphire Kimaw, Kapuyan. Marjorie Padillon Kabuslay, pa-shout out to you. Maraming salamat, Marjorie. Daiselin Bedanya of Doho, Qatar, pa-shout out. No problem. Teresa Mateo Kapugawan, shout out to you. And Monet, Kuya, pa-shout out po sa mga kapatid ko dyan sa amin nagbagay. Miss you all from Net ng Qatar. Emma Cardena, shout out to you. Moises de la Cruz, pa-shout out Kuya kay Ma'am Ella Reyes Corcuera at kay Jomar Batilier ng South Korea. Bago din to ha. Ani Solano Tobia, shout po Bono, andito po sa Tagum, Davao del Norte. Kumusta dyan, Ani Solana Tobias? Valdez Amelia Agkawili, pa-shout Kuya Bono, adik listener here sa Alhasa. Pa-shout din sa lahat ng mga taga-Tumawini. Dumadami na rin kayo dyan sa Alhasa, no? Anyway, Alian De La Cruz, shout out sa girlfriend ko, Clarice Magpantay. I love you and congrats sa new work mo. Proud ako sa iyo from Alian De La Cruz of Bacoor, Cavite. And Shenen Kawilan Viernes, shout out kay Bono, Laardi Kawilan Viernes Incognito. And Leslie Atorod Zet Nao Sanchez, shout out kay Bono sa aking ate Aries Villas Castillo. Bago mong subscriber, maraming salamat at adig sa pakikinig sa mga kwento mo. Always listening here in Kuwait po. Agyaman Leslie Atorot Sanchez. Yan ang etasem. Pa-shout dito sa Shunli, Hong Kong. May aabangan na namang kwento. Maraming salamat. Nikate. Tama, di ba? Anyway, Mars Malu Odluz, pa-shout kay Bono, kay Kabsat Beverly Wangag ng Dagupan, Tabuk, Kalinga. Salamat. Listening here in Lamtin, Hong Kong. And Angelita, Angelita, Yadaw Zipagan. Nararatol ako, ang ingay kasi. Ayoko ng ganito ba? Gusto ko yung tahimik talaga. Gusto ko yung naririnig nyo lahat ng mahalagang words na binabanggit ko. Anyway, ulitin na lang natin. Angelita Yadaw Zipagan. Masyad Kuya, listening here in Oman from Ilagan City, Isabela. That is my favorite country, Oman. Sa totoo lang. Na-appreciate ko yan. Nakapunta na ako dyan, kaya lang sa airport lang. Yung, kwan ba? Anong tawag doon? Kasi, papunta kami ng Saudi Arabia, tapos lumanding siya dyan. Matagal actually, yung hintayan. Connecting flight. Kwan naman siya, hindi yung pag bumaba ka ng airplane ay airport ka agad. Pero yung conveyor mo na yung sasakay ka, parang bus na open. So nakita ko yung paligid. And then, from then on, nag-research ako about Oman at ang na-appreciate ko sa kanya ay hindi siya high-tech. Hindi kagaya ng Dubai na may matataas na building. Alam mo yun, iba sila. Gusto nilang panatilihin yung pagiging classic at conservative ng kanilang bansa visually. Kaya hinahangaan ko talaga siya. Yung Oman, hindi sila makikipagsabayan sa pataasan ng building. Yung Dubai kasi kung titingnan mo, parang ano na eh. Parang malapit na yung sukdulan ng pag-asenso ng isang bansa. Na-imagine nyo ba, gusto nyo bang dumating sa point na lumilipad na yung mga sasakyan? Yung ganun, parang I don't really like that kind of, masyadong advanced ang technology. Gusto ko yung conservative pa rin, primitive. Hindi naman primitive, pero wag yung masyadong high-tech. This is just my point of view, actually. Kaya hanga ako dyan sa Oman kasi hindi sila nakikipagpaligsahan, sa pataasan ng buildings at yung mga masyadong high-tech. Although alam ko yung mga taga-Oman dumadayo sa Dubai para ma-experience yung high technology. So much about that. Tuloy tayo, Angela Pahilaligayo. Pasyad ko yung always sa bangers here in Al-Hasa, Saudi Arabia. Sabi ko, dumadami na kayo dyan eh. And Lynn Antonio Tolosa, salamat kuya, may papakinggan na naman. Pasyad po always sa bangers here in Hong Kong.
And hello Kuya Bono, pa-shout nga po ang pinsan ko si Ate Joyce na nasa Hong Kong din, nagtatampo na dahil hindi ko daw nasasali sa shout out ko. Ayan na ating mga families and friends sa lahat ng cheese sa barangay namin, Papati, Yulata, Agmorsang. It's me, Melwin from Si Verzosa, Bagao. God bless you Kuya Bono, more power. Melwin pala ito. Cheese ang tawag niya, ang sweet mo naman. Rubilin si Baluka Turingan, ang tagal po, kailan po kayo mag-upload ulit? Ay, pasensya naman, Rubilin. Naging abala ako sa ibang bagay, pasensya na kayo ha. Ronel Andino, magandang hapon Kuya Bono, salamat po. At sa maganda at inspiring na mga kwento, pa-share po sa mga kasama ko dito sa trabaho, sa aking bayani si Kuya Dante, sa poging amo ko na si KF Friend, avid listener mo kami from Tuy, Batangas. Maraming salamat, Ronel Andino. Hello, Kuya Bono, pasyado po. Romel Sanchez from Taiwan. Soon, kwento ko naman ang babasahin mo. Malapit na pagsubaybay mo ako since DJ ka pa sa CLS. Maraming salamat niya karanagan mo, Romel Gayam. Maraming salamat. Edison Mirasol, good evening. Salamat, may abang na naman kami. Shoutout sa asawa ko na sa Hong Kong. Isa sa masugid mong tagapakinig. God bless us all. Mula kay Edison. And Zel Oirevlis, shout ko Bono, maraming salamat po. At panghuli muna ha, Maricel Tamayo Visera, wow, may bago na naman upload kuya. May bago na naman akong papakinggan. Thank you so much. Sana huwag kang magsawa sa pag-upload. Always listening here in Hong Kong. Zoyong, isingita natin. Shout out kay Ate Jari Ge. Mabuhay, Sir Bong. Sabi naman, regards po DJ Bono. Ay si DJ Diego dati sa Tugigaraw. Baka kabatch kong DJ noon sa Tugigaraw ito, si DJ Bong, si Sir Bong. Maraming salamat and Iling Tumbali Kabaguan. Yes, may papakinggan naman. Thank you sa palaging pag-upload ng mga story. Libangan ko ito dito habang nag-work. Ito na si Gurbak. Salamat Kuya Bono, may papakinggan naman kami lalo na yung mga staring sa shoutout na nasa Hong Kong. Shoutout po pala kay Sally Bagsiao ng Singapore. Melody Rodriguez Anderson, pasyad Kuya Bono, listening here in Oslo, Norway. From Kalamagi, San Pablo, Isabela. Ella Reyes Corcuera, shoutout Kuya Bono, Moises de la Cruz at Ella C. Badang from Thailand. Agyaman, Ma'am Ella. Clarence Kumaid Gateb, shoutout to you. Rahima Sanday Budi. Assalamualaikum Kuya Bono, listening here in Cotabato City po. Mag-ingat po ikaw lagi at salamat sa bago na namang mapapakinggan. May napanood akong video na shinare ni Rahima, yung bumagsak na airplane. Diyan ba mismo sa inyo yan, Rahima? O malapit lang sa inyo? Anyway, Daisy Bell Matias Rivera, shoutout Kuya Bono, listening here in Oman from Rosabella, Agyaman. And Debs, paano basahin to? Diwinet. Masyado Kuya Bono, lalo na sa mga silent follower mo at sa lahat ng OFW around the globe. Laban lang, katatag tayo lagi para sa mga pangarap. God bless. Debs, Diwinet. Sana tama ako. Uy, panghuli na. Jen Baruga Mangulad, shoutout to you. At yun, natapos natin ang lahat ng nagpa-shoutout sa Facebook. So yan naman muna mga kahugot, nararatel talaga ako. Maraming salamat mo rin sa paglalaan ng oras at higit sa lahat sa iyo, kahugot, na anong pangalan ng story sender natin? Si Rosita. Maraming salamat and God bless you and your family. Stay healthy mga kahugot, stay safe and God bless us all.